Ako, loyalista rin ako, di ba? Dati magkakasama tayo. Bakit ngayon nawala ako sa Marcos loyalist? Nag-withdrawal of support ako. Mula sa puso, walang pero. Nagtataka ako, nananatili silang blind fanatics. Isa lang naman ang ibig sabihin niyan kung bakit sila nananatili kay BBM. Dahil the truth shall set us free. Tandaan nyo yan. Yun nga eh. Yan pa nga, kaya nga rin ako talaga nandito para gisingin yan. Yang mga dati kong kasamahang Marcos loyalist yan. Mga kasamahan ko rin. Pero nagtataka ako, nananatili silang blind fanatics. Isa lang naman ang ibig sabihin niyan kung bakit sila nananatili kay BBM. Isa lang ang dahilan dyan. Hindi sila talaga loyalista ng bayan at mamamayan. Ang pagiging loyalista natin dapat, mga kababayan ko, ay yung doon sa politiko na gumaganap ng ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa, ng ating bayan at mamamayan. Hindi yung tumataliwas at ang mga mayayaman ang pinayayaman pa. Hindi dapat ganun eh. Ang pagiging loyalista rin ako, di ba? Dati magkakasama tayo. Bakit ngayon nawala ako sa Marcos loyalist? Nag-withdrawal of support ako. Mula sa puso, walang nagdikta. Dahil nakita ko na walang patutunguhan ang bansang ito sa pamamahala ng dati kong sinuportahan. Kaya ako ay nag-withdrawal of support dahil walang patutunguhan. Gewang-gewang ang bansang Pilipinas. Kaya kung nandito man ako o nasaan man ako ngayon, yun ay dahil sa pagmamahal ko sa bayan at mamamayan. Hindi basta sa politiko lang. Sinusuportahan ko lang ang politikong may pagmamahal din sa bayan at mamamayan. At yun ay nakita ko sa Duterte family. Sir, sa tingin nyo, kailangan ba imbestigahan din itong mga flood control projects? Kasi napansin nyo naman, halos sunod-sunod yung bagyo na tatama sa bansa natin. Tama, dapat talaga imbestigahan yan. Kasi yan, napakalaki ng pondo dyan eh. Ang laki ng pondo, yan nga pa nga isa eh. May pondo pero wala namang proyekto. Yun yung sinabi ko dati. May pondo, wala namang proyekto. That is called ghost project. Fund is released, but the project, where? Ang hirap, di ba? Kawawa ang bayan. Tama yung sinabi mo, kabayan. Ang flood control, dahil sunod-sunod ang bagyo ngayon, sunod-sunod ang kalamidad sa ating bansa, dapat talaga imbestigahan kung nasaan napunta ang pondo ng DPWH, yung pondo na para sa flood control natin. Dahil yan, sa aking pagkakaalam, everyday may pondo yan. 1.44 billion. 1.5 billion a day. Isipin nyo, sa isang araw, bilyon ang nilalabas. Nasaan yun? Aba, building na mapapatayo mo nun. Nasaan? Ito pa isa ha. Tanungin nyo nga yung tungkol sa ginagawang Senate office na bago. Hindi nyo ba itatanong yun? Sige, ako na mismo. Sige, sir. Ikaw na, balata mo na. Yung Senate natin na office na kasalukuyan nandyan sa Pasay. Ilang beses ako naglalabas-pasok din dyan. Wala pang damage. Maganda at maayos ang ano dyan, ang building na yan. Ang pasilidad. Kompleto pa rin ang facility. Bakit kailangan tayong gumawa ng panibago, nagagastos tayo ng malaki, at sa 12 senador, mananahanan sila sa hektarya ang pasilidad? Ang laki-laki. Pag malaki pasilidad, malaki rin ang budget na ilalabas. Ngayon, nasaan ang sinasabing budget? Nandun ba? Hindi pa tapos yun. Pero bilyon na ang ginagastos nila doon. Ang tanong ko, bakit kailangan mag-provide ng ganun? Meron naman tayong existing. Ano yun? Pagwawaldas? O kailangan lang talagang merong maipakitang proyekto para maglabas ng pondo? Galing, di ba? Pagkaraniwang mamamayan lang tayo. Pero, based to common sense, mararamdaman mo na hindi para sa bayan at mamamayan ang mga pinaggagawa ng mga politiko natin, karamihan sa kanila. Iilan-ilan lang talaga ang nagiging tapat sa kanilang tungkulin. Isa na dyan ang mga Duterte family. At yung mga kaalyado ng Duterte ngayon, yun lang ang may mga puso
para sa bayan at mamamayan. Sir, sa tingin mo, magtatagumpay kaya yung niluluto nilang impeachment case laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte? 101% hindi. Bakit ko nasabi? Kapag ang isang politiko o isang public servant ay gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan at mamayan, pinapaunlad nila ang bayan at mamayan, ang main concern nila and objectives ay tulungan ang mga mahirap na mamamayan. Tandaan nyo to, kakampi ng mamamayang Pilipino ang politiko na yan. O ilagay na natin si Vice President ang i-impeach nila. Kakampi ni Vice President Sara Duterte ang mga mamamayang Pilipino. May magaganap at magaganap na hindi nila magugustuhan kapag ginawa nila ang mga bagay na against the will of God and the will of the Filipino people. Tandaan nyo yan mga politiko. May magaganap. Huwag nyo ngamunin ang kakayahan ng mga bayan at mamamayan. Dahil wala kayo dyan kung wala kami. Sir, kung bibigyan niyo po ng rating si Pangulong Duterte doon sa nangyaring hearing sa Quadcom, anong grado po ang may bibigay niyo from 1 to 10? 10 po yung pinakamataas. 10. Kung pwede pa nga maging 100, 100 na natin. Dahil ang Pangulong Duterte, unang-una, ano ba ang dahilan bakit iniimbestigahan? Unang tanong yan, bakit ba iniimbestigahan? Ngayon, sinagot ng taas ang sinagot ng Pangulo, hanes siya sa kanyang sarili, na dahil sa war on drugs. Okay? Ibig sabihin, may dahilan. Kaya kung siya man ay bibigyan ko ng pinakamataas na rating, yung pinakamataas ang ibibigay ko. Dahil nandyan siya sa Quadcom ngayon to protect the Filipino people and to respect the constitutional right ng bawat mamamayang Pilipino. Yan ang tunay na leader. May pagrespeto sa karapatang pagtao. Kaya 10 ang rating ko sa kanya. Sir, kaninang kagabi ata, kausap ni Atty. Sal Panelo si Pangulong Duterte at ayon ay kakasuhan ito si Trillanes ng Libel. Actually, dapat lang kasuhan yan. Unang-una, bakit siya nandoon? Anong kaugnayan niya doon? Mga kababayan ko, ano ang kaugnayan ni Trillanes doon? Wala. Bakit siya nandoon? Political. Atakdog kasi yan eh. Panahon pa ni Noynoy, atakdog na yan. At ito pa isa, Trillanes. Wag na wag mong gagawin sa Pangulong Duterte namin yung ginawa mo kay General Angelo Reyes, ha? Hindi mangyayari yun, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Trillanes, kahit sa Caloocan, taga-Caloocan ako. Wala kang botong matitikman sa pamilya ko, sa mga tao, sa mga kaibigan ko, sa Caloocan. At hindi ka mananalo sa Caloocan, Trillanes. Hindi ka mananalo. Excuse me po, ano po masasabi niyo kay Congressman Abante doon sa sinabi niya na libo-libo daw ang kanyang naitulong na mga botante para sa ating digong election? Eh hindi naman siya yun eh. Mga tao yun. Kung bumoto man yung mga tao doon, ginusto nila. Ginusto nila. Kaya yung botong sinasabi niya, hindi kanya yun. Sa mga tao yun. Siya, isa lang ang boto niya. Siya lang yun. Ngayon, kung sasabihin niya, mga ano ko yan, religious member ko yan, karapatan pa rin nila kung binoto nila si Duterte. Walang dapat sumbatan doon. Dahil hindi naman black voting ang tinatawag doon. Karapatan yun. At yun ay may dahilan kung bakit na binoto siya ng mga tao na yun. Yung sinasabing marami siyang binigay na boto. Imposible yun. Hindi niya kanyang boto yun. Boto ng mga individual na tao yun. At yun ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na bumoto na naaayon sa kagustuhan nila at sa puso nila. Kaya hindi pwedeng i-connect kay Abante. Pwede pa paatras na lang siya, wag siya bumabante. So, lagi pong ginagamit ng mga Marcos loyalists na tatakipin na daw si Pangulong Duterte ICC. What is your opinion about that? Paano tatakpin ng ICC? Ano jurisdiction ng ICC? Ano jurisdiction? Unang-una, hindi na po tayo member ng ICC. Nag-withdrawal of support na po tayo sa ICC. Kaya wala nang jurisdiction ang ICC sa atin.
Malabong mangyari yon. May sarili tayong judicial system. May sarili tayong national court na atin. Ngayon, kung sasabihin dadakpin, pagita muna sila ng jurisdiksyon na may karapatan silang huliin ang dati nating Pangulo. At kung sakali man na mangyari yung ganon, matakot kayong lahat dahil may magaganap na hindi nyo magugustuhan. May magaganap talaga yan na hindi nyo magugustuhan. Yung mga sinasabi nyong pananakot na kukulong na namin yan, uhulihin namin yan, tatawagin namin ICC, ICC ang maghuhuli sa kanya. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Hindi ako nananakot pero subukan nyo lang. Kasi tandaan nyo to, ang ICC, meron yan sariling batas na hindi nasasaklawan ng batas natin. Meron tayong local court, yung atin talaga pang Pilipinas na batas. Ngayon, nag-withdrawal support na tayo sa ICC. Ano ang karapatan nila? Ano ang jurisdiction nila para pumasok sa atin? Para hulihin ang ating Pangulo. Unless may connivance yan sa pinakamataas na tao sa bansa natin. Sir, naniniwala ba kayo na may lumabas na balita na nandito na po yung ICC? Actually sa bagay na yan, wala akong kaalaman na nandito na yan. Pero based to my opinion kasi baka mamaya bigla na lang may libel dyan eh. Yan, tungkol dyan sa ICC na yan, para sa akin, nandito man yan o wala, hindi mangyayari yung gusto nilang mangyari. Malabo yan, kapatid. Kahit sabihin natin nandyan na yan, saywar yan eh. Yan yung tinatawag na saywar. Para kung ano man ang determinasyon ng ating Pangulo, ma-distract nila. Pero dahil nga ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte natin ay matalino at may puso at dati ring piskal o dati ring batas, alam niya kung paano niya ika-counter yan. Kaya nga kung nakikita niyo, puro testimonial lang, di ba? Puro salita lang siya na, may pinatay ako. Salita yun. Alam nyo ba sa ebidensya, sa form of evidence, kasi maraming uri ng ebidensya. Ang pinakamahinang ebidensya natin ay yung circumstantial evidence. Pangalawa yung testimonial. Kasi yung testimonial, pwede mong baguhin yan. Pwede kang magsinungaling. Kaya mahina na ebidensya. Ang pinakamalakas na ebidensya ay yung concrete evidence. Hindi nila may provide yun. Bakit ko nasabi? Ang concrete evidence, nakita nila mismo na si Pangulong Duterte may hawak na baril, pinutok. Yeah. Yun ang concrete evidence. Kukunin ang baril as concrete evidence. Slag, yung bala, slag. Kukunin, yung empty shell, kukunin. Under firearms investigation yan sa laboratorio. Pag napatunayan na yun ay rehistrado sa pangalan ng ating dating Pangulo, concrete evidence na yon. Kasama yung nakita siyang bumaril, yun ang concrete evidence. Salamat po, yun ang tinatawag na concrete evidence. Kaya yan, kung nakikita nyo, napapansin nyo, panay ang sabi ni Duterte na may pinatay siya, may pinatay siya. Yeah. Salita lang yun. Kahit ako, pwede ko rin sabihin, may pinatay ako. Ngayon, kung gusto mo ko imbestigahan mo ko. Eto ang tanong, kaya mong gumastos? Sa filing fee pa lang, patay ka na. Yung appearance fee, acceptance fee, durog ang pinansyal mo pag nagsampa ka ng kaso. Lalo yan, mga matataas na tao yan. Kailangan mga primera klaseng abogado ang hahawak niyan. Kaya hindi basta-basta ang magsampa ng kaso. Magastos at masalimuot dahil yung time mo, pag may subpena, may hearing, pupunta ka. You like it or not, pupunta ka. Dahil 3 beses kang hindi umatin ng court hearing, subpena, a warrant of arrest ang darating sa bahay mo. Sir, ano yung magandang impact na tumatak sa mga Pilipino sa pag-attend ni Pangulong Duterte doon sa Quad Committee? Ano po? Ano po yung magandang impact? Lalo na doon sa team ng PDP, na alam naman natin kay Pangulong Duterte. Ang magandang impact doon, ipinakita ng ating Pangulong Duterte yung pagiging consistent niya. Pangalawa, yung determinasyon niya. Yung lakas ng loob niya. Alam naman ni Pangulong Duterte yan na pagkakaisahan sa dyan. Pero binaliwala niya yon. Alang-alang na maipakita niya sa bayan at mamamayan na yung kanyang mga ginawa ay pinaninindigan niya dahil yun ay para sa kabutihan
ng ating mamamayan at ng bayan. Peace and order is a one way of development. Walang pag-angat ng bansa kung walang kapayapaan. Kapag ang isang bansa ay walang peace and order, hindi aangat ang bansa. Dahil ang peace and order, nakakunik yan sa kaunlaran ng ekonomiya natin. Paano papasok ang mga investor sa atin kung puro patayan ang nakikita sa bansa natin? Kaya yung peace and order na ginawa ng ating Pangulong Duterte to protect the innocent, to protect the people, to protect the dignity of being a Filipino country. Yun. Pinakita niya lang sa ibang bansa na tayo, ang ating Pangulo ay mayroong paninindigan para sa kapayapaan at para sa kaunlaran. Dahil sabi ko nga, kapag may peace and order, may kapayapaan, mayroong kaunlaran. Yun ang objectives ng ating Pangulong Duterte. Tinitira lang naman nila si Duterte kasi nga malakas ang anak ni Duterte sa darating na 2028. Yun lang yun. Pero ano magiging ano magiging hatid o dulot nun sa mga kandidato ng PDP laban, yung pagpasok niya o yung pagharap niya sa Quadcom? Maganda ang kasi yung PDP laban, di ba? Ano yan team ng Duterte yan. PDP laban yan. Kumbaga, ipinapakita na sila talaga ay gaganap sa tungkulin nila, either na magkaroon pa ng investigasyon sa Quadcom o Tuwadcom o anumang com yan, dadalo sila. Dahil kung ang PDP laban, ang head niyan ay si Duterte, ibig sabihin lahat sila may kapaninindigan din. Kaya maganda ang refleksyon sa mga kandidatong PDP sa ginawa ng ating Pangulo. Dahil doon ipinapakita ng ating Pangulong Duterte na kahit alam niya na pagkakaisahan siya, matapang at lakas na loob pa rin siyang pumunta doon para, salamat po, para sa ikabubuti at kaliwanagan ng lahat. Kaya nga nakita natin yung tunay na ugali ni Trillanes, di ba? Dahil kay Pangulong Duterte, di ba? Kaya maganda ang impact nun. At marami, actually ako naman, boboto rin naman ako sa mga team ng Duterte.